Brief brief description lang ulit tayo sa inyong online portal naman. So sa dashboard ay may kita dito yung load wallet. Yun po yung pondo na natitira nyo sa load. Kapag may nagpa-load dito po, magkakaltas. Then kapag eCash wallet ay dito din magkakaltas. So kapag may magta-top up ay ipe-press lang po yung top up. Then kung ano po yung mga bank list na mga lalabas ay doon nyo po itatransfer ang inyong pondo. Then after mag-transfer ay i-upload po dito ang inyong resibo. At hintayin ito ma-approve. Kung ano po ang pinindot nyo, kung saan po kayo mag-upload ay doon po papasok ang inyong pondo. So be careful kasi marami po ang nagkakamali dyan. Kasi ang fax e-loading ay hindi po naglilipat ng wallet. Ang button lang po nila sa kanilang admin ay accept or decline. Make sure din, double check, triple check sa mga account number ng mga pagtatransferan. At wag pong mag-save kasi anytime ay lagi pong or pwede pong magbago ang mga bank details. Next is wallet logs. So dito naman ay yung makita nyo yung history ng mga top up nyo or magko-convert. So balik tayo sa dashboard, di ko pala nabanggit. Yung kung napapansin nyo, yung eCash wallet ay may convert button. So kapag kulang na ang inyong load wallet ay pwede po kayong kumuha galing sa eCash wallet, i-convert to load wallet. So halimbawa, magko-convert tayo ng 20 pesos. So yung 400 natin ay magiging 380. Kasi naglagay tayo ng 20 pesos doon sa load wallet. Then yung kung napapansin nyo ay yung load wallet wala pong convert button. Kasi if ever na magkamali kayo ng inyong pag-top up, imbis na po sa eCash wallet ay na-submit nyo yung resibo sa load wallet, may paraan naman po para i-convert, pero may charge lang po na 1%. Then ang Piso wallet ay nagkakaroon lang po yan ng laman kapag distributor po kayo. Then yung activation credits kapag distributor din po kayo. Then dito sa scroll sa dashboard tab, makita rin ang sales graph. So halimbawa gusto mong kunin yung anong date, December 1, then hanggang January 1, so 1 month halimbawa, then ilalagay mo i-submit. Ay, na-reset. Halimbawa ay November 1, then hanggang December 1. So 1 month halimbawa, at ayan yung graph mo. So yan yung mga sales mo nung araw na yon. Then scroll pa sa pababa ay may kita dyan yung mga provider list. Kung naka-online po ang isang merchant, ibig sabihin po nun okay yung system. Kapag offline po, ibig sabihin po ay maintenance ang service na yon. Next tayo is license and e-loaders. So sa license and e-loaders may tatlo po dyan. Yung license ay yun may kita yung mga machine mo. Halimbawa ay 5 ang machine mo, may kita mong 5 yung license key mo dyan. So may kita din dyan yung scope. Pwede tayong mag-transact na via messenger. Pwede rin tayong mag-transact via offline machine. So yun po yung mismong machine nyo. Next is services. Ang sakop netong offline machine natin is e-loading, GCash Cash In at Maya Cash In. So yung isa ay hindi ko pa na-activate ang Maya Cash In. So ang Maya Cash In at Coins PH, if ever na gusto nyo pong i-activate,
another payment po yon. Bagong feature po kasi yan ni Fox. So, another payment na $299 for license key. So, kapag mag-a-add kayo ay may kita nyo po dito sa dulo yung plus service. Pwede kayong magbayad via GCash or Maya. So, doon po magkakaltas yung $299. Next tayo sa license and e-loaders under e-loaders. So, details po yan ng inyong machine at actions na pwede nyong gawin. So, sa edit, ay ilalagay nyo lang halimbawa 5 yung machine nyo. Ilalagay nyo dito sa name or alias ay halimbawa meron sa convenience store, ilalagay nyo convenience store. Then yung isa is kunwari ay nasa bahay, ganyan. So kayo pong bahala maglalagay nyan. Next is revoke. Sinasabi lang po namin yan kapag nagkakaroon ng problem sa inyong machine. So, hanggat hindi po namin sinasabi na mag-revoke ng license ay wag pong pipindutin. Ibig sabihin po kasi niyan is tinatanggal nyo na po yung machine sa inyong online portal. Next is gateway setting. Ito rin po yung command for connection setting sa inyong offline portal. So, na-discuss ko yan, yung 3 offline, then yung isang online. Next is send command. Pwede kayong mag-command or mag-transact sa inyong offline machine. So, visit the link, yung blue link or blue font color para sa mga keyword na pwedeng gamitin. So, may separate video po ako about dyan. Then, yung reset app pin, nabanggit ko rin yan doon sa app pin, brief description kanina sa app pin or lock app. Next is e-load pricing. Ay, meron pa pala dito sa dulo. Transfer logs, ayan. Hindi na masyado yan. Sa mga distributor lang yan kapag nagta-transfer ng ownership ng license. So, if ever na gusto nyong ibenta, ay transferable naman ang inyong machine, ang inyong license. So, pinipress lang yung transfer. Then, lalabas dito kung kanino nyo po ita-transfer yung license or yung magiging bagong owner ng inyong machine. Next is e-load pricing. So, dito po ay pwede kayong mag-edit ng inyong service charges. Then, isi-sync sa inyong offline machine para kung ano po yung inedit nyo dito ay makukuha po ng inyong offline machine. Pero, kailangan po yun na naka-connect sa Wi-Fi yung inyong machine. If ever po na walang Wi-Fi or walang data, magmamanual po kayo ng edit dito, magmamanual edit din kayo sa inyong offline machine. Para po tugma yung harvest nyo sa inyong machine, tugma din sa inyong transaction history. Transaction history for earning tables. So, ayan, yung estimated earning. So, may kita kasi dito yung table, yung earning column. So, kailangan, pag nag-edit kayo ng pricing, ay pareho kung anong in-edit nyo sa online portal tsaka sa machine. Next is all products. So, dito po ay may kita yung mga merchants or listahan ng services ng ating machine. So, halimbawa ay TM, regular 3 hanggang 900. Then, ito yung mga listahan ng keywords na pwedeng i-load ni customer. Ayan. Tsaka yung mga description. Then, take note, pwede nyo ring i-download para makita nyo yung listahan ng summary. Then, take note din dito sa rebates. May 1% po tayong discount sa Globe TM Cherry Prepaid Loads. May 1% discount tayo sa Smart TriNet Prepaid Loads.
may 2% discount tayo sa cable and other prepaid loads like Meralco K-Load. Then, unlike po sa mga load ay may discount tayo. Kapag cash in naman like Maya and CoinsPH at GCash ay may system fee po tayo. Bakit nga ba may system fee? Ito po kasi ay nagbabayad tayo for partnership ng online, kumbaga online kasi talaga dapat ito, 'di ba? Pero yung system is offline, so kailangan pa rin po nating magbayad ng system fee. So ang minimum per transaction is 100. Then ang maximum per transaction is 5,000. So kapag may magpapa-cash in above 5,000 ay repeat process lang po. So, ang nakalagay dito is 2 pesos. Yun po yung automatic system fee. So, kung yung Maya ay halimbawa sa cash in, yung 100 hanggang 900 ay 2 pesos na agad yung charge nun. Then, kapag 1,000 ay 3 pesos kasi 1 pesos on every 1,000. So, kapag 5,000 ang kinash in,